Hi, good morning guys. Matsuki TV po. Meron tayo ditong Union na spin dryer. 8.8 kilograms spin dryer. Ayan guys. So, tinanggal ko na yung spin motor. At wala siyang response sa pag-on natin. So, try natin operahin to. Buksan natin kung kaya natin gawa ng paraan guys. Ayan. Hindi ko na sa inyo pinakita pagtanggal. Ito guys, nabili ko to sa junk shop. Nabili ko siya na sa halagang 135 pesos. So guys, ang purpose ko dito, kaya ako binili to na 135 is pan-display lang. Kasi ganito nagre-repair tayo. Kailangan meron tayong mga pan-display para nakikita ng mga tao na nagre-repair tayo. Lalo bago pa ako rin sa lugar na to. Halos mag-performance pa lang. So, pero kung mapapagana ko to, o-opera natin to, mas maganda para pambenta o kaya parkila. Uso kasi rito parkila guys sa Pasinaya, Naik, Cavite. Okay guys, try nating operahin. Papatulong ako sa bulso ko para mahawakan. Okay, standby. Ayan, good morning guys. Ito, tuloy na natin yung ating trabaho. Repairin natin tong spin motor. So ang una natin gagawin guys, tanggalin muna natin itong cover ang brake. Pwedeng pukpukin, baka masira yung shafting, sayang ang trabaho. Subukan nating suluhin yung trabaho. May ginagawa pa yung aking bulso. Ito guys, pinatong ko na lang dito para yung dulo ng shafting nakapasok sa butas. Try natin kung kakayanin. May ginagawa pa si bulso. Ayan guys, Ayan. So, ayan guys, labas natin itong wire. Hindi tayo mag-o-opera mamaya sa labas. Ayun. So, bubusisiin natin yan kung ano ang magagawa natin para ma-revive. Hindi ko pala sa inyo napakita yung resistance check nito. So, yan. Ito natin. At common problem, ayan siyempre may busing din yan. May busing. Tuyo na ng langis guys, natuyuan ng langis to. Kaya nahirapan na si spin dry motor. Ayan So pag linagay natin to rito, tingnan natin kung may alog. Okay pa naman. Wala naman alog. Parang mayroon. Okay pa siya. Wala pa. Lalo dito sa harap kasi makinis din yung harap. Ayan, wala. Okay. So, takpan muna natin to para hindi magasgasan yung ating shafting. Okay. So, resistance check tayo. So, dito sa diagram niya, ang kulay blue ang line 1. So, yung gray, tsaka white, yun sa capacitor. Ayan white and gray. White and gray, capacitor. Itong nag-iisang wire na to, ito fuse kasi ito Ito yung line 1. So, doon tayo sa blue magsisimula. Kulay blue. Ayan, kulay blue. Sa isang probe. Tapos gray. So, may reading siya. Ang gray guys, 136. Sa kabila. So, 500 plus. Halos wala yan So, ang problema nito itong white. Yan ang dito susundan natin mamaya. Babaklasin natin yan. Tingnan natin kung magagawa natin ng paraan. Pag hindi, okay, junk shop.
Yan yung kanyang belo. Ito yung nakasalpak dyan sa dito sa pinakang shafting ng tab. So lalagyan natin ito rito. Ito. Tapos higpitan natin sa loob. Ito yung nut niya sa loob. Bibiyakin natin yung washing para may kabit natin ng maayos. So guys, napaghiwalay na natin yung body para may kabit natin itong belo. Yan. Okay, standby uli. Kapit na natin guys yung motor. Oh. Also guys, naikabit na natin yung cover, kasama yung pinakantakip ng washing. Ayan yung timer sa loob, andito yung door switch dito banda. Ito yung pinakang timer. So pag spin dry or dryer, ang wire niyan dalawa lang lalabas dito sa baba. Ito yung galing sa timer, isa pumasok dito sa capacitor. So ang power cord natin ay dalawang linya, yung isa ground kinabit ko na. Isang kulay brown tsaka blue, line 1, line 2 yan. So yung line 1 linagyan natin ng fuse. Pumasok naman dito sa common ng motor, ng spin dry motor. Itong blue tsaka gray, para malaman natin dyan kung saan natin ikakabit yung sa timer, alamin natin kung alin dyan ang starting at saka running. So testerin natin, digital gamit natin. Medyo malabo lang yung aking tester, pakita ko na lang sa inyo. So dito tayo, minarkahan ko na yung kanyang common sa motor. So naka-auto tayo guys, to. So dito tayo sa pinakang common, kung bakit naging common yan. So black, papunta tayo muna sa blue. So ang reading niya guys is 89.2. Ayan, 89.2. Tandaan natin 89.2. Sa gray 167. O si 167 saka 89, 256. So malalaman naman natin yan pag pinagsama naman natin tong gray tsaka, ayan guys, ayan, lumabas ay, nako, mali hawak ko. Pinagsama natin yung kanina, yung gray tsaka blue. Ito naman ang reading nya. Ayan, 256. So tama yung ating computation. Yung mga point na yan, bali wala na yan, okay na yan. Basta kailangan kasi pag kinuha natin yung ilang ohms to dito sa kabila. So lumalabas ito ngayon ang pag pinagsama natin to, ayan, 256. So ang mababa ito. So ito kaya ito ginawang, ito ang pinakang common, linagay ko sa line 1. Linagay ko ng fuse. Yan yung sa kuryente, galing sa plug. Yan. So alin naman dito ngayon ang starting at saka running. So kung alin ang mataas, so mababa yung isa, yung 89. So ito ang pinaka starting, yung 167. Ibig sabihin diyan tayo maglalagay dito natin ilalagay ang itong sa timer sa taas. Dito natin ilalagay ito. Yan, dito natin ilalagay. Yan. Bakit? Pag dito natin ilalagay itong puti, magiging clockwise ang ikot ng motor. Yan, ganun. Dapat counterclockwise, pabalik. Alright guys,
Ayun. Ayos na, na-assemble na natin. Bala ko nito ay paarkila. Pero pag may bumili, benta natin. Yan, 1.5 8.8 kilograms. Malaking capacity nito guys. Itong ganitong brand na Union, 8.8 kilograms. So malaki siya. Malaki ang kanyang tab. Yan guys, oh. Lawak niyan. Okay. Ayan. Ayan, maraming salamat sa inyo. At ako'y nakabuo tayo ng isang dryer na Union 8.8 kilograms. Ayan. Malaki capacity ito guys. Ayan. Okay, maraming salamat. God bless. Another project na natapos natin guys. Isang Union spin dry 8.8 kilograms. Ayun, maraming salamat. Ayan, bye bye.